Hello everyone, hello mga ka-jungle. In today's how to take care of plant is I'm going to share with you paano alagaan itong ating mga money tree o Pachera aquatica. Ayan, napakaganda po mga ka-jungle. Tapos meron po tayong 7 leaves here, indicate na pampaswerte po at ay nagbibigay po ng swerte kapag meron po tayong 7 leaves na mga money tree. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. So sa video nga na ito ay i-share ko sa inyo kung paano alagaan ito ating money tree, specifically here in outdoor. Kasi meron na tayong episode about sa indoor, dito naman sa outdoor. So nandito po siya sa aking garden, which is dito sa main entrance ng aming papasok sa aking garden, dito sa gilid. So magkatabi po sila ng ating Licuale grandis. Yan. So, ang ating money tree is native to America. A water plant, which is they can live both water tapos sa soil. Kaya tinawag sila na aquatic or aquatica, yung scientific name niya. Then, bumubunga po ang mga ganitong halaman tapos nakakain po yung bunga niya. Mani po ang lasa. When it comes to outdoor mga ka-jungle, mas gusto nila na shady. Katulad dito, nilagay ko sila dito kasi nga sa aming neighbor, meron silang coconut tree. Tapos, parang shady lang po ang kanilang environment. Hindi po sila tutok sa sunlight. Although, nasisikatan naman sila ng araw, pero hindi masyadong tutok. Kasi pag tutok sila mga ka-jungle, tendency nasusunog ang mga dahon nila. Pero, pag mga ganitong halaman, juvenile pa lang kasi sila. So, dapat shady lang muna pag nasa outdoor. Pero pag medyo malaki na sila, like kayang-kaya nila i-tolerate o kaya nilang full sun, kaya nilang mailagay sa full sun, hindi na po masusunog yung mga dahon nila. Kasi malaki na sila. Puno kasi ito, mga ka-jungle. So, yung mga branch niya is makakapal. Kaya naman, kayang-kaya sa outdoor kapag lumaki. Pero pag juvenile, like this one, meron tayo ditong na-propagate. Ito, pag mga ganito, so, wag nyo munang ilagay sa tutok sunlight. I mean, sa full sun. So, yan po, mas gusto nila dito sa shady environment. Tapos, medyo mahangin. Tapos, hindi sila suffocate. Then, yung mga katabi nila ng mga halaman, ano lang sila, pareho ng care tips. Hindi, for example, hindi sila pwede itabi sa aloe vera. Kasi yung aloe vera, yung maano sila para matubig. Hindi sila pwede itabi sa mga yung mga halaman na cactus kasi ito kailangan diligan, yung cactus hindi. So hindi pwede sila itabi. Kaya tinatabi ko sila sa mga panhauli, Dieffenbachia, mga ganitong halaman. Kasi parang nasa forest lang sila dito na part. So yun, pipili kayo ng mga plants na pwedeng tabi sa ating money plant o money tree. Then, when it comes to watering naman, ang pagdidilig, so, best na water na gagamitin natin sa aquatica is galing sa balloon or sa, ang tawag nun, sa water well. Yan yung the best na water. Kasi nga, meron na kong nakitang videos, dinidiligan niya ng galing sa gripo. Tapos, ang nangyayari, namamatay, pag mga indoor kasi may chlorine yung kanilang gripo. Pwede naman kayo magdilig mga ka-jungle ng gripo pero i-stock muna mga 24 hours sa balde tapos para mag-evaporate yung parang may sinasabi kasi para mag-evaporate daw yung chlorine niya tapos pagkabukas pwede nyo na pandilig sa inyong mga plant. Pero kung meron kayong water well, mas better doon, yan yung gagamitin yung pandilig sa ating mga money tree. When it comes to fertilizer naman, I don't use usually fertilizer, pero pwede po yung banana peel, MSG. Banana peel, dati kasi, nandun sa akin indoor, nilagyan ko siya sa jar, mga banana peel, tapos nilagyan yung tubig. Tapos after 24 hours, didilig ko na sa kanila. Kaya lumadami yung mga dahon nila. Pero dito sa outdoor, kahit hindi na kayo maglagay ng fertilizer, nasa natural habitat na sila, so mas better na kahit hindi na po kayo maglagay ng fertilizer. And additionally mga ka-jungle, I don't know if
you believe. Ako kasi sometimes na-believe ako. And sa mga feng shui, ang money tree ang pinakamaswerte sa kanila. And then makikita niyo sa mga tindahan ng mga Chinese, may mga money tree sila ng mga figurine. Kasi ito po ang money tree. Ito talaga yung plant na yon. So ito ang nagbibigay ng kaswertihan. So kapag mga Chinese New Year, nilagyan ng ribbon, lalo na kung meron kayong 7 leaves or 8 leaves, more than that, kung magbigay ito ng 7 leaves, swerte po kayo nun. And then, parang naniniwala kasi ako dito, nung time kasi nung nagbigay ito ng 7 leaves sa akin, parang yung swerte, mas lalong, parang dumadating. Oo. Then, pero, ayun, kailangan nyo na ng dasal, tsaka, pagkilos, para at least, hindi tayo umasa sa mga halaman. Parang gabay lamang po sila. Yun, according to Feng Shui, sila ay pampaswerte, money, kaya tinawag sila ng money tree. Kasi abundance daw, nagbibigay ng abundance yung ganitong halaman. Pagtitrim naman, although hindi naman sila tinitrim, inaano lang sila, pag medyo malaki yung puno, pwedeng putulin kasi natubo naman sila, parang mga malunggay din, style. And then, what else? Pag-propagate is, yan, pagtatanim ng, pag-propagation. So, dati, meron tayong video na minarkot natin, pero not successful, di ba? Pero, isa yun sa paraan. Siguro hindi pa siya nag-uugat. Tapos, meron din, puputol tayo dito, tapos itatanim siya direct to soil, or nilagyan siya ng mga pampa-rooting hormone para mas mapabilis ang kanyang pag-ugat. Comes to investment, I say na this plant is mabili talaga sa market. Lalo na sa mga plantita natin. Alam mo naman mga Pilipino, mahilig sa swerte, pampaswerte, di ba? Nakikita nyo marami tayong mga burluloy dito, pero mga halaman gano'n din. Mahilig sila sa pampaswerte, kaya mabili ito. If, for example, meron kayong mga business, mga plant business owner kayo, tapos nagsisimula pa lang yung mga plant business, mas maganda po ito ilagay sa mga collection ninyo para maibenta ninyo dahil mabili po ang money tree, lalo na yung mga money tree na variegated. Actually, may mga variegated na mga money tree which is may mga white spot here, mga ganito dito sa na part ng ating money tree, may mga white spot, napakaganda pero mahal siya, like 15,000. Ganon yung presyo, mga ka-jungle. Ayun, may mga iba't ibang klase ng mga money tree, yung iba maliit ng dahon, pero pare-pareho lang talaga sila. De parehas ng mga ibang plants natin, ng mga banana, iba-ibang varieties. Random. Yun, kung meron kayong mga question, clarification, or suggestion about how to take care of this plant, please don't hesitate to comment down below. And I will see you next episode, mga ka-jungle. I hope nagustuhan mo ang video na ito. And sa next episode natin, magtatanim tayo ng mga money tree. Don't forget to subscribe and share this video, and I will see you next episode because more plant, less stress.